Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa naman ay 2,000 salaping ginto at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ito, siya umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayundin naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi niya, "Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, ipinakita sa atin ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa isang Panginoon na naglakbay at nag-iwan ng kanyang kayamanan sa kanyang mga alipin. Binigyan niya sila ng iba't ibang bilang ng talento. 5 sa una, 2 sa ikalawa, at 1 sa ikatlo. Bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Nang siya ay bumalik, ang una at ikalawa ay ibinalik ang kanilang tinanggap na may dagdag. Kaya sila ipinuri at binigyan ng mas malaking pananagutan. Ngunit ang ikatlong alipin sa takot at kawalan ng pagkilos ay ibinaon lamang ang kanyang talento at walang naibunga. Siya'y pinagalitan at pinarusahan. Kung susuriin natin, ang kwento ay hindi lamang tungkol sa pera o talento sa literal na pagpapakahulugan. Ang talento ay simbolo ng lahat ng bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin.
oras, yung kakayahan, relasyon, pananampalataya at mismong buhay natin. Bawat isa sa atin ay binigyan ayon sa ating kakayahan. Walang sino man ang walang tinanggap. Ang tanong, ano ang ginagawa natin sa mga ito? Madalas, ang ating takot at kawalan ng tiwala ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin na ipapabunga ang ating mga biyaya. Tulad ng ikatlong alipin, natatakot tayong magkamali, natatakot tayong mapahiya, o natatakot tayong sumugal para sa Diyos. Kaya't mas pinili nating hindi kumilos. Ngunit mga kapatid, ang tunay na kabiguan ay hindi ang pagkakamali kundi ang hindi paggawa. Ang tunay na kasalanan ay hindi ang bumagsak kundi ang hindi subukang lumakad. Ipinapakita ng talinghaga na ang buhay ay isang pananagutan. Ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin ay hindi atin kundi galing sa Diyos. At darating ang araw na tayo ay pananagutin sa kung paano natin ito ginamit o hindi ginamit. Kaya't ang tanong na hindi natin matatakasan ay ito: ano ang ginawa ko sa aking buhay, sa aking mga kakayahan, sa aking pagkakataon na magmahal at maglingkod? Makikita rin natin na ang mga alipin na ginamit ang kanilang talento ay nakatanggap ng mas malaki pang biyaya. Ito ang siklo ng biyaya. Kapag ginagamit mo, lalo pang nadaragdagan. Ngunit kapag inilibing mo, mawawala rin ito. Ang taong nagmamahal, mas nagiging bukas sa pagmamahal. Ang taong nagbibigay, mas pinagpapala. Ang taong naglilingkod, mas nagkakaroon ng mas malalim na saysay sa buhay. Ngunit ang taong sarado, natatakot at hindi kumikilos, unti-unting natutuyo at nawawalan ng saysay ang kanyang buhay. Mga kapatid, ang talinghagang ito ay paanyaya na huwag nating sayangin ang ating oras, ang ating lakas at kakayahan. Huwag nating hayaang ang takot ang mangibabaw. Huwag nating ibaon ang ating sarili sa kawalang kibo. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto kundi ng tapat. Ang mahalaga, sinubukan nating gamitin ang ating talento para sa Kanyang kaharian. Sapagkat ang pinakamasakit na marinig sa dulo ng buhay ay hindi ang parusang hatid ng kasalanan, kundi ang pagsasayang ng pagkakataong maging instrumento ng Diyos sa mundo. Kung titingnan natin, hindi patas ang bilang ng talentong ibinigay. 1, 2, 5. Ngunit hindi ito tungkol sa dami kundi sa katapatan. Ang Diyos hindi magtatanong kung gaano karami ang nagawa natin kumpara sa iba, kundi kung naging tapat ba tayo sa kung ano ang ipinagkatiwala niya sa atin. Kung maliit man o malaki, ang mahalaga, ginamit natin ito. Mga kapatid, darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. At sana, sa araw na iyon, masabi niya sa atin ang pinakamatamis na salita: magaling, tapat at mabuting lingkod. Pumasok ka at makibahagi sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ngunit para marinig natin ito, ngayon pa lang, ay kailangan na nating piliing gamitin at paunlarin ang lahat ng biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Ano ang mga talento, kakayahan at pagkakataon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? At paano natin ito nagagamit upang magbigay ng bunga para sa Kanyang kaharian? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, salamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming buhay, oras, kakayahan at pananampalataya. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami natakot at hindi kumilos. Bigyan mo kami ng tapang na gamitin ang aming talento sa paglilingkod at ng kababaang loob na kilalanin na ang lahat ay galing sa iyo.
Naway sa aming pamumuhay makita ng iba ang iyong liwanag at pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.